Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Bumagal ang galaw ni Super Typhoon Francisco habang nananatili sa may extreme northern Luzon at patuloy na nagdadala ng masungit na panahon sa Hilagang Silangan. Bukod dito, may isa pang bagong bagyo na kasunod agad at sinasabi ng mga datos na malakas din ito at posibleng pumasok sa par sa mga susunod na araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa pinakabagong datos, ang sentro ng bagyo ay nakita sa layon 290 kilometers hilagang silangan ng Itbay at Batanes. Taglay pa rin nito ang maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa sentro, may pagbugso hanggang 180 kilometers per hour at central pressure na 1,000 hectopascals. Sa ngayon, kumikilos ito pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour at dahil sa lawak ng sirkulasyon nito, ang strong to typhoon force winds ay umaabot palabas hanggang 400 kilometers mula sa gitna. Kaya kahit papalayo na ang sentro, nananatili pa ring malakas ang bagyo at maaari mo pa ring maramdaman ang malakas na bugso ng ulan at hampas ng hangin, lalo na sa mga lugar na direktang nakaharap sa Hilagang Silangan. Samantala, may nakataas na tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, northeastern portion ng Cagayan, gayon din sa may Babuyan Islands. Ito ay dahil sa banta ng strong winds, ang lakas ng hangin dito ay nasa range na 39 hanggang 61 kilometers per hour na maaaring magdulot ng minimal hanggang minor threat sa buhay at ari-arian. Meaning, ang mga lugar na ito ang pinakadirektang tinatamaan ng malalakas na bugso ng hangin, lalo na sa mga area na malapit sa baybayin at dagat na lantad sa malalakas na ulan at hangin. Ngayon, dumako muna tayo sa heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa na dapat bantayan dahil sa pinagsamang epekto ng Tropical Cyclone Francisco at sa pinalalakas nitong habagat. Ngayong araw para sa Batanes, Cagayan, Zambales, gayon din sa may Bataan, Occidental Mindoro, Palawan at sa may Antique, inaasahang makakaranas ng malalakas na pag-ulan na maaring umabot sa 50 hanggang 100 millimeters. Pagdating naman ng June 26 Friday, inaasahan pa rin ang malawak na pag-ulan na abot sa 50 hanggang 100 millimeters sa Zambales, Bataan at sa may Occidental Mindoro. At pagsapit naman ng June 27 Saturday, inaasahang lalawak pa ang malugar na maapektuhan ng malalakas na pag-ulan na posibleng umabot sa 50 hanggang 100 millimeters sa mga lugar sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at sa may Occidental Mindoro. Mahalagang tandaan na maaaring mas mataas pa sa forecast ang aktual na dami ng ulan sa mga bulubundukin at matataas na lugar dahil sa mas mabilis na pagbuo ng ulan sa mga bahaging ito. Maaari ring lumala ang epekto ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na nakaranas na ng sunod-sunod na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Ngayon, pag-usapan naman natin ang forecast weather condition ngayong araw. Unahin natin ang Batanes at Babuyan Islands kung saan inaasahan ng mga pag-ulan na may kasamang malalakas na pabugso-bugsong hangin dahil pa rin sa impluensya ni Typhoon Francisco. Sa bahaging ito ng Northern Luzon, mas direktang nararamdaman ang epekto ng bagyo. Inaasahan ng katamtaman hanggang minsan ay malalakas na pag-ulan na maaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na bulubundukin at mababang komunidad. Kasabay nito nanatili rin ang banta ng malalakas na hangin na maaring magdulot ng minimal hanggang minor na pinsala sa ilang istruktura, pananim at mga gawaing pandagat. Dahil isla ang karamihan sa mga lugar na ito, mabilis ding magbago ang lagay ng panahon. Maaring makaranas ng bigla ang paglakas ng hangin at panandali ang matitinding pag-ulan habang nanatiling malapit si Francisco sa hilagang bahagi ng bansa bago tuluyang kumilos pa hilaga at palayo sa ating area of responsibility. Samantala para naman sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains at thunderstorms dulot pa rin ng malawak na sirkulasyon ni Typhoon Francisco. Bagamat hindi direktang tinatahak ng sentro ng bagyo ang mga lugar na ito, sapat pa rin ang lawak ng kanyang rain bands at moisture field upang magatid ng mas maulap at mas maulang kondisyon sa buong hilaga ng Luzon. Sa Ilocos Region, asahan ang mga pag-ulang maaaring pabalik-balik sa loob ng maghapon. May mga pagkakataong mahina sa umpisa pero maaaring lumakas sa ilang bahagi, lalo na kapag may dumadaang rain bands. Sa Cordillera Administrative Region, mas mataas ang posibilidad ng landslides dahil sa bulubunduking topografiya ng rehiyon.
Kapag nagpatuloy ang mga buhos ng ulan sa mga dalisdis ng bundok at mga kalsadang nasa gilid ng mga bangin, tumataas ang panganib ng pagguho ng lupa. Ganito rin ang sitwasyon sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley kung saan may posibilidad ng malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng flash floods at landslide sa mga lugar na madaling maapektuhan. Para naman sa mga residente sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas at Negros Island Region, ang inaasang lagay ng panahon dito ay cloudy to cloudy skies na may scattered rains at thunderstorm dulot ng pinalalakas na southwest monsoon o habagat. Bagamat unti-unti nang lalayo si Typhoon Francisco, patuloy naman nitong hinihila at pinapalakas ang habagat. Dahil dito mas maraming moisture ang pumapasok mula sa timog kanluran na nagdudulot ng mas maulap at mas madalas ang pag-ulan sa malawak na bahagi ng kanluran. Sa Metro Manila, maaaring magsimula ang araw na makulimlim na susundan ng bigla ang pag-ulan pagsapit ng hapon at gabi. Sa ganitong senaryo, may mga pagkakataong titigil ang ulan ngunit maaari ring sundan ito ng panibagong thunderstorm na magdadala ng panibagong malalakas na buhos. Sa Central Luzon, lalo na sa mga flood-prone areas at mababang lugar, mahalagang bantayan ang paulit-ulit na pag-ulan dahil mabilis na naiipon ang tubig kapag sinabayan ng mahinang drainage at mga naunang pag-ulan. Sa Calabarzon at Bicol Region, maging alerto dahil posible din ang mga pabalik-balik na pag-ulan, kaya sa mga lugar na malapit sa kabundukan at mga matatarik na dalisdis, tumataas ang panganib ng landslides kapag nagtagal ang pag-ulan sa isang lugar. Samantala sa Mimaropa, Western Visayas at Negros Island Region, mas ramdam ang epekto ng habagat dahil direktang nakaharap ang maraming isla at baybaying lugar. Dahil dito inaasahan ng maulap na kalangitan sa malaking bahagi ng araw na may mga pag-ulang paminsan-minsang lumalakas at maaring samahan ng pagkulog at pagkidlat. Ngayon, dumao naman tayo sa latest track at intensity outlook ni Francisco. Mahalagang tandaan na ang mga lugar na nasa labas ng forecast confidence cone ay posible pa ring makaranas ng malalakas na pag-ulan, pabugso-bugsong hangin at iba pang panganib maging ang mga lugar na wala sa mismong forecast track. Bukod dito, maaari pa ring magkaroon ng bahagyang pagbabago sa tatahaking landas ng bagyo habang patuloy itong gumagalaw. Batay sa pinakabagong forecast track, si Francisco ay inaasang magpapatuloy sa direksyon pahilaga sa loob ng susunod na 24 oras. Pagkatapos nito, unti-unti itong liliko pahilagang silangan sa direksyon patungo sa Ryukyu Islands at sa karagatang nasa timog ng mainland Japan. Kung mananatili ang kasalukuyang forecast track, inaasang tuluyan ang lalabas si Francisco sa Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng madaling araw, June 26. Ibig sabihin, unti-unti na itong lalayo mula sa bansa, ngunit hindi pa agad mawawala ang mga epekto nito, lalo na ang pinalalakas nitong habagat na patuloy na nagdadala ng malalakas na pag-ulan sa malawak na bahagi ng bansa. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, inaasang dahan-dahang hihina si Francisco habang kumikilos palayo sa ating bansa. Gayunpaman sa buong forecast nito sa loob ng PAR, malaki ang posibilidad na manatili pa rin itong isang ganap na typhoon. Sa madaling salita, bagamat papalayo na si Francisco at unti-unti nang humihina, nananatili pa rin itong isang malakas na bagyo na may kakayahang magdulot ng malalakas na ulan at hangin sa ilang bahagi ng bansa. Pero bukod dito, may isa pang tropical cyclone na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ito ay may international name na Higos. Taglay nito ang maximum sustained winds na umaabot sa 75 km per hour at bugso na may lakas na 85 km per hour. Pagdating naman sa galaw, kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 20 km per hour. Batay sa pinakuling forecast scenario, mas nangingibabaw ang posibilidad na mahila ito ni Francisco pasilangan at palapit sa ating monitoring area. Dahil dito mataas ang tsansa na papasok sa PAR ang susunod na bagyo sa mga susunod na araw. Ayon naman sa iba't ibang weather model, may isa pang posibleng weather disturbance na maaring mabuo sa timog silangan ng bansa matapos ang pag-alis ni Francisco. Sa kasalukuyan, wala pang indikasyon na ito'y magiging isang napakalakas na bagyo. Gayunpaman, may ilang ensemble runs na nagpapakita ng posibilidad na unti-unti itong ma-develop habang kumikilos papalapit sa ating bansa sa mga susunod na araw. Sa ngayon, ayon sa ilang forecast guidance, may posibilidad na tumawid ito sa kalupaan sa susunod na linggo kung mabubuo at magpapatuloy ang kasalukuyang trend.
Patuloy nating subaybayan ang bawat pagbabago sa development ng mga sistemang ito at manatiling nakatutok para sa mga susunod na tropical cyclone updates natin mga kababayan. Maraming salamat sa inyong panonood at higit sa lahat manatiling handa at mag-ingat po tayong lahat.